Good morning everyone! Magandang umaga sa ating lahat. Ang araw po ay lumalabas na dito po sa atin. Hallelujah! And talaga nga po nitong mga nagdaang araw ay talagang tayo po ay nakaranas niya. Ang Pilipinas po, sa part of the Philippines po ay nakaranas po ng mga pagyanig. Okay? Pagyanig ng lupa. At tunay na po na ang Panginoong Diyos ay mabuti pa rin dahil lahat po tayo ay Kanyang iningatan at tayo po ay Kanyang protektahan sa mga nagdaang unos. At patuloy na protektahan po tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At sa umagang ito, ang aking pong isi-share or ang aking pong ibabahagi ay patungkol po sa kung ano nga ba talaga ang re-require, okay, ng ating pong Panginoong Diyos. Sa ating pong buhay, or okay, sa ating pong natural na buhay, pag meron po tayong ina-applyan, or pag meron po tayong, kung meron po tayong ina-applyan, nandoon yung mga requirements, okay? May mga requirements na ibinibigay. At kung alam mo ahead of time yung requirements, ay hindi ka na mapapagod. Hindi ka na mapapagod dahil alam mo na. So, inihahanda mo yan bago ka pupunta sa office or bago ka pupunta doon sa applyan mo. Ibang usapin, pag hindi mo pa alam, pag pupunta ka, pag sila po ang magsasabi ng requirements ay lalabas ka muna at i-complete mo yung requirements. So, ganun din po mga kapatid sa spiritual, ganun din po sa ating pong Panginoong Diyos para hindi po tayo mapagod. Okay? Ang Panginoong Diyos ay napakabuti niya. Kaya kanya din sinasabi kung ano po yung requirements. Sa ating pamumuhay ngayon mga kapatid, marami po tayong ginagawa na akala natin na yun po yung mahalaga, yun po ang hinahanap ng Panginoon. But actually, lahat po or mostly, okay, karamihan sa ating pong mga ginagawa sa ating buhay, actually ay hindi yun ang require ng Panginoon na dapat po natin gawain. Katulad na po ng isang mayaman sa Mateo na nagtanong kay Jesus during the public life of Jesus, na sabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, ano nga ba ang gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi niya kay Jesus. And then sabi ng Panginoong Jesus, kasi ang tawag niya kay Jesus ay mabuting guro or rabbi or good teacher, sabi niya kay Jesus. And then sabi ni Jesus sa kanya na, bakit mo ako tinatawag na mabuting guro? Maliban lang sa Panginoon, sabi ng maliban lang sa Panginoon, siya lang ang mabuting guro, sabi ni Jesus. And then ito ang iyong gawin, sabi ni Jesus sa kanya. So Jesus, inano ng ating pong Panginoong Jesus yung mga 10 Commandments, okay, yung 10 bilin ng Panginoon, may memorize niya sa kanya. And then sabi nitong mayaman na tao, mayaman na lalaki, sabi niya, lahat po yan. Mula nung bata pa ako, ay ginawa ko na yan. Sabi niya kay Jesus. And then sabi ni Jesus sa kanya, isa lang ang kulang mo, sabi niya. Pumayo ka at ipagbili mo. Okay? Ipagbili mo ang lahat ng kung meron ka. At ito ay hati-hatiin mo, o ito ay bibigay mo sa mga dukha. Bibigay mo sa mga poor. O anong nangyari? Itong lalaki na nagtanong kung paano niya makukuha ang buhay na walang hanggan ay very sad or nalungkot. Bakit kanyo, mga kapatid, mga kaibigan? Dahil siya po ay mayaman. So, ibig sabihin, hindi pa siya handa na mawala sa kanya yun. Hindi pa siya handa na ibahagi kung ano yung meron siya, kaya siya ay nalungkot. Okay? So, you see, mga kapatid, ito po yung nangyayari sa atin. Kaya po tayo lumalayo or kaya po may nalilihis sa atin, sa landas natin, sa ating Panginoon. Dahil
meron tayong akala, ang ginagawa natin, akala natin yun po yung hinahanap ng Panginoon. But actually, hindi, mga kapatid. So, sa umagang ito ay ating pong pakinggan, hahanguin din natin sa salita ng Panginoon kung ano nga ba yung hinahanap ng Panginoon. Punta tayo sa aklat ng Mika. Okay? Sa Mika chapter 6 verse 8. Okay. Sabi po dito sa verse 8, with what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? No, I'm sorry. Yes. No. Teka lang. Mika 6:8. He has told you, O man, what is good and what does the Lord requires of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Hallelujah. Sa NIV, sabi po dito, He has shown you, O mortal or human or man, what is good, kung ano yung mabuti, and what does the Lord require, at kung ano yung hinahanap ng Panginoon sa iyo. Ito po, to act justly. Unang-una, to act justly. Kailangan lumakad kang matuwid. And to love mercy. Yakapin mo ang pagiging maawain. And to walk humbly with your God. At lumakad ka na taos-puso o mapagpakumbaba sa iyong Panginoong Diyos. So makikita po natin dito tatlo, mga kapatid. Tatlo po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yung una, sabi dito, ay to lumakad na matuwid. Makikita po natin dito kung para saan yung lumakad na matuwid. It's in us. For us to walk justly, lumakad tayong matuwid. Kailangan yung pamumuhay natin ay matuwid. Dahil kung basahin po natin, mga kapatid, sa Genesis, makikita po natin na we are called, man are created and called for righteousness. Ang tawag po ng Panginoon sa mga anak niya o sa taong nilikha niya ay lumakad na sumusunod or alinsunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya, mga kapatid. That is His original plan. For man to walk justly. For man na lumakad na matuwid sa Kanya. But sad to say, mga kapatid, dahil po ang tao ay nalinlang, dahil po ang tao ay nag-fail or hindi nagtagumpay. Hindi niya pinagtagumpayan yung bilin. Lumabag ang tao sa kabilin-bilinan ng Diyos na kanyang gagawin. Ano ang gagawin ng Diyos dapat? Ano ang gagawin ng tao dapat? Sabi ng Diyos na lahat, everything that is in this garden, lahat ng makikita mo tao, lahat ng mga halaman, lahat ng mga nakikita niyong mata, ay pwede mong kukunin at kainin. Kaya lang isa ang huwag mong gawin, ang salingin o lapitan at kainin ang bunga ng puno ng kaalaman sa tama at mali. So ito yung kabilin-bilinan ng Diyos. Pero ano ang ginawa ng tao? Siya po ay nalinlang. Nalinlang po siya ni Satanas. Hindi. Ang kailangan, kung bakit sinabi ng Diyos yan, ay ayaw niyang magiging kayo. Kagaya niya, ganon. Ang sinabi ng Satanas, ni Satanas sa tao.
At ito naman ay nalinlang, kinagat ni tao itong panlilinlang ng Satanas sa kanya. At ito po ay nangyayari ngayon, mga kapatid. We hunger. Ang tao ay very hunger of power, authority. Yeah. Thirsty of power and authority. Thirsty of kakayahan. Gusto ng tao talaga na mamuno. Gusto ng tao talaga na siya ay mamuna. Nakalimutan ng tao na there is one superior to him. And that is the one who had given him his life and breath. At siya yun. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Walk justly. Embrace justly. Lumakad kang matuwid. Yan po ang unang-unang gusto ng Panginoon. Paano po tayo lumakad matuwid? Yun po na kailangan na sundin natin ang kanyang salita. Sa John chapter 14, verse 15. If you love me, you will obey my commandments. Sabi dito, kung totoong mahal mo ako, mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Sabi dito, 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Hallelujah. Ito ang ito ang problema sa atin. Ang napakabilis na magsasabi po tayo ng mahal kita. Yeah. Pero sa totoo lang, ang hirap na ipakita o gawin kung paano natin ipakita ang ating pagmamahal. As well as sa ating pong Panginoon. Daw sinasabi natin, oh Lord, you are my Lord. And yet, mga kapatid, yeah, yung pagsunod sa Kanya ay napakahirap natin gawin. Because ang hinahanap natin, mga kapatid, ay yung comfort zone natin. Kung saan tayo comfortable, kung saan tayo okay. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ang pagmamahal is reciprocal. Hindi lang iisa. Hindi po problema. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. God is giving us understanding. Pero kung minsan, ina-abuse po natin ng mga tao. Ina-abuse natin yung pagka-understanding ng Diyos natin. Porque alam natin na ang Diyos ay maawain. Porque alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Sige. Iba po yung inosente sa sinasadya. Yeah, ang inosente, yung parang naano ka, yeah, nagagawa mo dahil wala kang alam. Ganon. Pero yung sinasadya mo, kahit alam mo, ang ginagawa mo pa rin, ibang usapin ito, mga kapatid. Hallelujah. We are provoking the Lord. If we keep on doing the things na we know na ayaw ng Panginoong Diyos na ginagawa natin, and when we keep on doing it, we are provoking the Lord. At mahirap kung ang Diyos ang ating pong iproprovoke, mga kapatid. Sino nga ba ang hindi nagkakamali? Lahat po tayo ay magkakamali. Dahil we are naturally, ang man po ay talagang limited po ang kanyang kakayahan. We have all weaknesses. Lahat po tayo, mga nilalang ng Diyos, ay mga flaws. But praise be unto God. Because sa atin po na nakakaalam ng salita ng Panginoon, praise the Lord. Pag nakapakinig na po tayo ng salita ng Panginoon and we want really to follow our God, kung gustuhin natin na talagang sundin ang Diyos at gusto natin na makamtan ang kanyang pagpapala, makamtan ang kanyang pangako, mga kapatid, we have to obey Him. Kailangan na mag-obey tayo. If you love me, you will obey my commandments, sabi ng Panginoon. So, ang ating pong kabanalan, mga kapatid, ay ang ating pong pagsunod sa ano yung sinasabi ng Panginoon. Ikalawa na hinahanap ng Diyos sa tao is to love mercy. This is towards others. Ano ang sabi ng Panginoon? Love yourself.
Anong sabi ng Panginoon? Do not do unto others what you don't want others do unto you. Okay? Golden rule yun. Huwag mong gawin sa iba kung ano ang ayaw mong gawin ng iba sa'yo. Yeah. And second, the greatest commandment, na sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourselves. So love mercy. Love mercy. We should know how to give understanding. Kung noon ay hindi pa natin alam, dahil nga po sabi ko kanina na people are hunger, thirsty of power and of authority. Ayaw ng mga iba, ayaw natin na talagang malaman na talagang meron tayong weakness. As long as possible, tinatago natin na malaman ng iba na meron tayong weakness. Hypocrites, most of the time, people act hypocrites. Ayaw niya ipakita na siya ay mayroong kahinaan. Pero actually, walang tao, walang kahinaan. Lahat po tayo ay may kahinaan, mga kapatid. And how blessed are we if we humble ourselves before God and accept kung ano yung lack natin. Because there is only one solution. Lahat po tayo in front of the Lord God, we are Mr. Donut. Okay? Ano po yung original na Mr. Donut na tinapay? Diba? May hole doon sa gitna. And only one, mga kapatid, mga kaibigan ko ngayon na nakakakinig, isa lamang po ang pwedeng makapag-fill up o pwedeng makapagpuno dyan sa hole or sa butas na yan sa atin o kakulangan. Ito po ay walang iba, siya po ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So, we need to love mercy. We need to give understanding. Tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat, but God is still gave His only begotten Son na siyang naisakripisyo para sa atin. And so, who are we na hindi po natin ibigay din ang understanding, o who are we na ipagkait natin ang kabutihan sa ating pong kapwa. Okay? So, kailangan po, mga kapatid, na kailangan na ipakita natin, mga kapatid. Kailangan na we have to love mercy. This is towards others. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nilalang ng Diyos, we are obliged to show mercy to others. Understanding and forgiveness. Okay? At ang ikatlo, mga kapatid, is, ano ang ikatlo sa Mika? Balikan na po natin yung sa Mika. 6:8. Ang ikatlo ay humbling. Walk humbly with our God. Lumakad na taos puso ang mapagpakumbaba. Ibig sabihin nito, magpasakop tayo sa Diyos. Magpasakop tayo. Napaka-palad po natin. We are so blessed kung tayo po ay sasakopin ng Panginoon. Bakit kanyo? Dahil nandyan yung talagang protection niya. He promised, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay puprotektahan niya ang sinuman na sumunod sa Kanya. Hindi niya pababayaan. That is the promise of God. Okay? Puntahan na po natin kung ano ang nakalagay sa James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Yeah. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Huwag po tayo lang na makinig sa salita ng Panginoong Diyos. So lahat po, mga kaibigan, mga kapatid, yan, na nakikinig ngayon, ang lahat po ng mga salita ng Panginoon na ating pong napapakinggan ay we should put it into action. Ipamuhay po natin because this is the sum total. Ito po ang sum total na gusto ng Panginoon na ating pong gawin. Hans, and then kayo tumatawag, okay?
We have to do it. Kailangan po mga kapatid na ipamuhay natin. Dahil walang silbi, para hindi masayang. Para hindi masayang itong mga pagkakataon. You know, yung prayer ni King David, napakaganda po. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, help us to number our days. Help us to number our days. Hindi yung bilangin mo na 1, 2, 2025. Oh, end of the year na naman, mga kapatid. Ilang araw na lang, ilang tulog na naman, ay mapapalitan na naman ang taon. Hallelujah. Pero hindi yun ang gusto ni David na sinasabi dito na to number our days. But ang gustong sabihin ni David, kung paano niya gawin na makabuluhan ang mga pagkakataon, mga oras, mga araw, at mga chances na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Na sana'y makagawa siya ng mga bagay-bagay na nakalulugod sa Panginoon. Dahil sa paggawa natin sa mga bagay na nakalulugod sa Panginoon, dito po tayo pagpapalain. At ito po ay hindi nasusukat sa status. Ito po ang paggawa po sa nakakalugod sa Panginoon. Hindi po ito nasusukat sa status ng buhay. Hindi po ito nasusukat sa kaalaman o sa kung ano ang narating mo, o sa diploma, whatever. Ito din po ay hindi nasusukat sa ang limitasyon mo. Ito po ay nasusukat kung ano yung talagang best mo, kung paano mo ipapakita. Amen? Kaya kung bakit ko ito sinasabi, mga kaibigan, dahil pati rin kayo na nandyan, even though you are there, you are there na limited po yung space ninyo, mga kapatid. You can still do the things that is pleasing to the Lord. And what is pleasing to the Lord, it is to surrender our lives to the Lord. Surrender our life to the Lord and let Him do, let Him work, let Him move in our lives. At kung siya po ay kikilos sa ating pong buhay, ito po ay magkakaroon ng wider space. Hindi po ito nasusukat. Pwede po niya tayong gamitin kahit sa anong sitwasyon, kahit sa anong lugar. Amen? Kaya we need to surrender our lives. We need to surrender our lives to Him. And as we surrender our lives wholeheartedly, unti-unti pong mabubuksan, we ourselves will be a witness niya. Tayo po sa ating pong mga sarili, ang witness niya sa gagawin ng Panginoon na kabutihan sa atin. Hallelujah. We have our testimonies. Praise the Lord. Ang pag-asa po natin lahat, mga kapatid, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya napakabuti po na gawin natin kung ano yung require ng Panginoon. Again, sa Mika na ating kung napag-aralan, 3 po ang hinahanap ng Panginoon. Unang-una, to walk justly. Lumakad tayo na matuwid. At ito po ay hindi nasusukat sa lugar o sa sitwasyon. In our lives, in our own, sa ating pong pagtahak, in our Christian journey, sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Let us walk justly. Habang wag po tayong mawalan ng pag-asa. Gawin natin kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin. At bilang Kanyang mga anak, mga kapatid, mahalin natin, mag-hunger tayo sa Kanyang salita. Let us hunger and thirst kung, Lord, sa ating panalangin, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Sa sitwasyon kong ito, Panginoon, alam at alam ko na mayroong kang gustong ipagawa sa akin. Hallelujah. Dahil naniniwala ako, wherever the child of God is, he will become, and he will become the soul and the life of that place, community, or place na ginagagalawan niya. Amen? So, maraming salamat. Ikalawa na hinahanap ng Panginoon sa Mika na ating pinag-aralan, to love mercy or embrace mercy. Hallelujah. We need to give forgiveness. We need to forgive ourselves. We need to give understanding. Hallelujah. Praise the Lord.
God, we are witnesses of God's mercy. Yeah. So tayo po ay naranasan natin ang mercy ng Panginoon. Ibigay din natin yan sa ating kapwa-tao. And then thirdly, hallelujah, praise the Lord. Yeah, walk humbly before God. Magpasakop tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Plano natin, anuman yung mga plans natin, anuman yung mga futures natin, ang para sa umaga, ibahala natin sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Ano man ang gusto mo sa umaga, sa susunod na araw para sa akin, I just leave it unto you. Amen? So, magandang umaga sa ating pong lahat. Sana po ay nakapag-iwan na naman po tayo ng mga bagay-bagay na pagmuni-munihan natin using the Word of God. Huwag po natin kalimutan na ang salita po ng Panginoon ang siyang buhay natin. Kung ipagpatuloy po natin na basahin yung doon sa James niya, sa Santiago chapter 1 verse 22, kung ipagpatuloy po natin basahin nandoon po niya na kailangan po na lumakad tayo niya sa kanya pong salita o ipamumay natin ang kanyang salita. Huwag na lang natin niya papakinggan. And doon sa verse 23, dahil kung hindi natin sundin ang mga salita ng Panginoon, as if para tayong yung tao na natitignan natin yung mukha natin sa mirror, clearly na natitignan natin. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror. Pagtalikod, ay ano nga pala, ay kumusta yung makeup ko? Ay yung ano ko pala, yung kilay, ang kilay ngayon ay may kumakapal, mayroong nawawala. Hallelujah, praise the Lord. Baka yung kilay mo ay makapal yung isa, hindi yung isa. Praise God. Yeah, wag po mga kapatid, okay? Be a doers of the word of God. Kung ano man yung naririnig natin, na naituturo sa atin, napapasa natin, hallelujah, ipamumay natin. We try our best na ipamumay natin. Amen? So, to God be all the glory. God bless everyone. Samahan ninyo ako sa maikling panalangin. Salamat, O Lord God. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy, O Lord God, na mag-bless sa bawat isa, O Lord God, na nakapakinig ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, na kami po ay inyong pong ginising na naman, O Lord God, sa salita ninyo. Salamat, Father God, dahil patuloy kami, Panginoon, na lumakad na alinsunod sa inyo pong sinasabi, Panginoon, sa amin. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Pastora Maxentia. Sa Diyos mo ang kapurihan. Hallelujah, hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga presentations, ay sa may mga prayer request po, huwag po tayo mag-atubiling i-post or isulat ang ating mga request po dyan sa ating chat box, mga kapatid. So, as usual, may mga numbers na po ang ating pagkakasunod-sunod. Bagamat, mauna po ang Mandaluyong, tapos susunod po ang Bawang kasi nag-drop po ang Cebu. Naway makabalik sila. But, may we call Mandaluyong City Jail, Female Dorm. Mandaluyong. Wait lang po, sister. Nice number na. Okay po. Yeah, like what I've said sa mga